Narito ang pang-araw-araw na panalangin sa sentro ng pangdaigdigang panalangin sa araw na ito. Ang ating pagbabasa ng banal na kasulatan ay ang liham ni Apostol Pablo sa taga-Galasya. Kabanata 3 mga 1 hanggang 9. Kautusan o pananampalataya. Nasisiraan na kayo ng ulo, mga taga-Galasya. Sino ba ang gumayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo kung paanong ipinako si Kristo sa krus. Sagutin nga niyo ito, tinanggap ba niyo ang Espiritu dahil sa pagtupad niyo sa mga hinihingi ng kautusan o sa pamamagitan ng pananampalataya sa narinig niyong ebanghelyo? Talaga bang nasisiraan na kayo ng ulo? Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nais niyong magtapos sa sariling pagsisikap. Wala na bang halaga sa inyo ang mga pinaghirapan niyo? Tiyak kong mayroon. Ipinagkaloob ba ng Diyos sa inyo ang Espiritu at gumagawa ba siya ng mga himala sa gitna ninyo dahil sa mga gawa niyo ayon sa kautusan o dahil sa pananampalataya niyo sa inyong narinig? Tingnan niyo si Abraham. Sumampalataya siya sa Diyos, kaya't siya'y itinuring na matuwid. Kaya't dapat niyong maunawaan na ang mga sumasampalataya ang mga tunay na anak ni Abraham. Sa simula pa ay ipinakita na ng kasulatan na ituturing ng Diyos na matuwid ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang una pa man ay ipinahayag na ang ebanghelyo kay Abraham nang sabihing, sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Sumampalataya si Abraham kaya't siya ipinagpala. Kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ni Abraham. Ang talatang ito ay mapilit na nagsasalita sa mga taga-Galasya na nagpapahayag ng pagkabigla at pagkabalisa sa kanilang pag-alis sa katotohanan ng ebanghelyo. Ipinapaalala nila sa mga taga-Galasya na ang pagtubos ay nagmula sa paniniwala kay Kristo, hindi sa pagsunod sa batas ng mga Hudyo at sa kanilang unang karanasan sa pagtanggap ng Espiritu. Hinahamon ng talata ang desisyon ng mga taga-Galasya na umasa lamang sa kanilang sariling mga aksyon kaysa sa kanilang pananampalataya, na binibigyang diin na ang katuwiran ay nagmumula sa pananampalataya sa halip na pagsunod sa batas. Ang pagpapatuloy ng intensyon ng Diyos na bigyang katuwiran ang parehong mga Hudyo at mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya ay binigyang diin ng banggitin nila si Abraham bilang isang halimbawa ng pananampalataya na binibilang bilang katuwiran. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, sa mapagpakumbabang puso, lumalapit kami sa iyo sa paghahanap ng kaliwanagan at direksyon. Mangyaring tulungan ninyo kami sa paglalakad ng may katapatan at pag-unawa sa katotohanan ng iyong ebanghelyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong binaliwala namin ang pananampalataya at sa halip ay umasa kami sa aming sariling pagsisikap. Turuan mo kaming ilagay ang lahat ng aming pananampalataya sa iyo lamang para sa katuwiran at kaligtasan. Naway sundin namin ang mga yapak ni Abraham sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong mga pakinabang at pananalig sa iyong mga pangako. Mangyaring ipaalala sa amin na tayo ay inaring ganap at ginawang matuwid sa pamamagitan ng ating pagtitiwala kay Kristo. Tulungan mo kaming mamuhay bilang masunuring mga anak ng Diyos, sinusubukan mong pasayahin ka sa anumang ginagawa namin. Kami ay nagpapasalamat sa kabutihan at biyayang ipinakita mo sa amin. Ito ay aming hinihiling at idinadalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.